Gandang hapon din po sa ating mga kalugar dito sa Dagupan City, sa Pangasinan at Caratig Probinsya. Sa lahat po ng nakikinig sa Bombo Radio 1125 kHz at siyempre sa ating mga tagapanood sa Bombo Radio Facebook Live. Magandang hapon po at Happy Father's Day. Go ahead, Bombo Leads. Ano ba ang meron sa atin ngayong hapon? Yes, Attorney, Happy Father's Day po sa inyo. At ngayong hapon ay isa lang po pag-uusapan po natin itong pagbigay po ng suporta ng ama sa kanyang anak. May katanungan po dito, Attorney, natanggap po natin mula sa isa nating viewer, tagapakinig. Ang tanong niya rito, Attorney, ay yung ex daw niya ay ayaw magbigay po ng suporta para sa kanilang anak. At ayon sa kanyang ex, hindi raw po niya anak yung bata. At hindi raw niya napirmahan ang birth certificate ng bata at ayaw po niyang aminin. Ano po daw magandang gawin dito, Attorney? Wow! Tamang natataon ang katanungan na iyan. Alam mo, Bombo Leads, ang selebrasyon ng Father's Day ay naaayon sa obligasyon ng isang ama. Ang isang lalaki ay matatawag na ama kung lahat ng kaakibat na obligasyon ay pine-perform o ginagampanan ng lalaking yan. At hindi matatawag na ama ang isang lalaki kung hindi siya gumagawa at ginagampanan ang kanyang obligasyon, ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga lituntunin ayon naman sa batas. Sa problema ngayong hapon, Bombo Leads, kung mayroong isang lalaki na tumatakbo sa kanyang obligasyon bilang ama, pwede po ang isang anak sa pamagitan ng kanyang ina ay pwede pong magreklamo unang-una sa ating mga barangay. Doon pwedeng magsulat ng barangay complaint ang isang ina bilang tagapag-representative naninindigan para sa kanyang anak kung siya po ay minor de edad. Bombo Leads, tandaan po na ang tungkulin ng suporta, ito po ay kaakibat sa ating mga relasyon sa ating pamilya. Ayon sa Kodigo de Pamilya ng Pilipinas, ang ama ng bata pati na rin ang ama at asawa nung babae kung siya ay kasal, Bombo Leads, ay may tungkulin na magbigay ng buwanang suporta. Ang relasyon ng pakikipag-apit, Bombo Leads, ay hindi lang po just. Meron pong mga kaakibat na tungkulin dito sa ating. Sa katotohanan, Bombo Leads, hindi lang yung biological father o dili kaya yung ama sa kasal ang may obligasyon nito. Pati na rin, Bombo Leads, yung mga lolo at lola nung bata, pwede rin po silang singilin at isama doon sa reklamo sa barangay. Kung walang mangyayari sa barangay, Bombo Leads, at makakuha na sila ng certification to file action, pwede nang idemanda ang mga lolo at lola, pati na rin ang ama ng bata ng kasong support. Yan ay isang
civil case. Ngayon, ang sabi nung nagtatanong, Bomboy, ay dinideny, ibuburito, di may laki, yasikato konosto, ama. In other words, sa Tagalog, siya ay alanganin na siya ang may obligasyon na magbigay suporta sa bata. Yes. Ngayon, ano ang gagawin? Bombolits, sa pamamagitan ng siyensya, meron na ngayong tinatawag na DNA. Yes. Doon sa sampling ng saliva, isasample yung saliva ng bata. Ganon din yung ama. Ganon din yung ina. Sa pamamagitan ng pagkuha ng sample sa ama, ina at yung bata, pwedeng makikita, Bombolits, kung yung ama ay hindi magulang nung bata, Bombolits. Kaya kung halimbawa ayaw manindigan ang isang lalaki sapagkat ayon sa kanya ay hindi raw siya ang ama. Kung sino ang nagsasabi na hindi siya ang ama, siya dapat ang magpapatunay, Bombolits, na hindi siya ang ama. Kaya si lalaki ang gagastos sa DNA testing. Opo. Ang cost ng DNA testing, Bombolits, ay tumatakbo siguro, ang pinakamura ngayon ay 25,000. Kaya kung ang paninindigan ng tumatakbo o nagsasabi na hindi siya ang ama, siya mismo ang gagastos at siyang magpapatunay na siya ang hindi ama. Kaya dito sa ating katanungan ngayong hapon, kung yung lalaki ay hindi naninindigan bilang ama, Bombolits, si lalaki dapat ngayon ang magpakita ng pruweba na hindi siya ama. At siya rin ang gagastos dapat, hindi yung babae o yung bata. Ganon din sa hukuman, Bombolits. Pag walang nangyari sa barangay at maghabla si babae at saka yung kanyang anak sa kanyang ex, o dili pati na rin ang lolo at lola, dahil pati lolo at lola, mga kapatid, ay dawit. Dawit dito ang lolo at lola sapagkat may obligasyon din po sila na magbigay suporta sa kanilang apo, Bombolits. Doon sa hukuman, Bombolits, doon dapat ipresenta ni lalaki na hindi siya ang ama at siya ay gagastos ngayon ng lahat ng gastusin patungkol sa DNA testing. Go ahead, Bombolits. Yes, attorney. Ano po yung kaparusahan ngayon, attorney, sa hindi po pagbibigay po ng suporta? Ang kaparusahan, Bombolits, ay siya po ay ang lalaki na tumatalikod sa kanyang obligasyon ay papatawan ngayon ng utos na magbigay suporta. At kung hindi magbigay ng suporta, ibig sabihin niyan, Bombolits, ito po ay taliwas sa utos ng hukuman. At kung ang isang tao ay tatalikuran ang utos ng hukuman, ito po ay contempt. Ito po ay insulto sa hukuman. Kung kaya't pwede muli na magdemanda, magreklamo ang ina ng bata o pati yung bata mismo na hindi naninindigan or hindi pinapakinggan ang utos ng hukuman.
At ang hukuman may kapangyarihan, police, na ipag-utos na siya ay ikulong yung lalaki. Dahil ito po ang pagtalikod sa utos ng hukuman, police, ay isang contemptuous act. Karimari-marim na gawain. No? Yes. Alam nyo naman, ganyan makapangyarihan ang ating mga hukuman. Kinakailangan, Bombolits, na ang mga utos ng hukuman ay dapat sundin. Dahil pag hindi ito sinundan, ito po ay contemptuous act or karimari-marim na gawain at pwedeng patawan ng pagkakulong Yes. ang taong hindi nagbibigay ng suporta kung ang kaso ay isang civil case. Subalit, kung ang kaso naman ay isang criminal case for failure to give support under the laws of BAUSI, Violence Against Women and Children, pwedeng makulong ang isang ama dahil sa hindi pagbibigay ng suporta at ginagamit ang power, influensya ng ama para i-control ang kanyang ang babae na ex-girlfriend niya halimbawa o ex na asawa, etc. upang makontrol. Halimbawa kung halimbawa lang, no? Yes. Halimbawa ang sabi ng lalaki ay pag hindi nyo to gagawin, hindi nyo dadalhin yung bata rito, ay hindi ko kayo bibigyan ng suporta. Iyan ay economic abuse. Pang-aabuso sa kakayahan niya na magbigay suporta at pwedeng kasuhan ng criminal case ng pang-aabuso ang isang lalaki at pwedeng makulong na 6 na taon ang isang lalaki. Go ahead, Bombolits, for more. Yes, attorney, karagdagang katanungan, may tiyak bang halagang sustento na dapat ibigay ng ama dun sa kanyang anak sa ilalim po ng batas, attorney? Sa ilalim ng batas, Bombolits, magdedepende po yan sa kanyang kinikita. Tandaan ninyo yan, mga kababaihan, ating mga ate, kapatid, pinsan, lola, o mga maaron ina. Ang measure, extent ng suporta, depende po yan sa kinikita ng isang lalaki. At base sa social standing ng pamilya. Kaya ito po ay isang reminder, paalala sa ating mga kababaihan. Kung kayo po ay makikipagrelasyon, siyempre naman po sana piliin ninyo yung isang lalaki na masipag, yung lalaki na nagmamahal, yung lalaki na mabait, yung lalaki na mapagsakripisyo para sa kanyang pamilya. Paano? Teka mo. Paano malalaman, Attorney Joey Tamayo, na ang isang lumiligaw, ito napakagandang tanong. Paano namin malalaman, Attorney Joey Tamayo, na ang isang nanliligaw o ang isang lalaki ay mabait? Kung ang isang lalaki ay kung pwede na maging ama. Mga kapatid, yan ay mapakagandang tanong. At ayon, ito naman, ang aking sagot ay hindi legal, pero base ito sa ating mga matatanda. Ayon sa mga matatanda, sinauna, makikita daw ang sukat ng pagkalalaki, kagalingan ng pagkalalaki sa kanyang pamilya. Kung ang pamilya ng lalaki ng nanliligaw ay mabait, kung ang ama o ina ng lalaki na nanliligaw ay merong paninindigan sa kanilang honor, kagalangan ng kanilang pamilya. Kaya't napaka-importante na wag po tayong magmadali sa pagpasok ng anumang relasyon. Kinakailangan kilalanin nyo ang pamilya ng
lalaki, no? At hindi lang ito doon sa immediate family, kundi pataas, no? Para naman makita ninyo, ma-sureball ninyo, no? Na ang lalaki ay karapat-dapat na maging ama ng inyong anak. Tandaan, mga kapatid, na ang ating batas dito sa Pilipinas, napakahirap po ng pakikipaghiwalay. Mahirap ma-ubar, mahirap tanggalin ang tali ng kasal sapagkat kinakailangan mag-file pa ng kasong annulment, no? Na napakamahal. Yan ang dahilan kung bakit may mambabatas tayo sa ngayon na nag-propose na mayroon ng divorce sa Pilipinas, pero hanggang ngayon ito po ay hindi na naisa batas. Kaya mga kapatid, bago po kayo pumasok sa isang relasyon, no? O pakikipag-apid, pakikipagkasal at sexual relationship sa isang tao, kinakailangan po na kayong dalawa ay handa na. Dahil ang dahilan, number one, upang hindi kayo mahirapan sa inyong pag-aaral, upang hindi po kayo mahirapan sa pagpapalaki ng bata. Tandaan na tayo, bawat isa po tayo, ay may tungkulin na tayong lahat dapat mayroong responsibilidad na gawing malakas ang ating pamilya, gawing malakas ang ating barangay sa pamamagitan ng pag-aaral, paghahanda sa ating kinabukasan. Go ahead, Bombo Leads. Yes, Attorney, maraming salamat po sa napakagandang mga mensahe. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe, Attorney, go ahead, dahil kaugnay dito sa pagdiriwang po ngayon ng Father's Day. Mensahe po ninyo para sa lahat po ng ama at mga anak po, Attorney, go ahead po. Sa muli, Bombo Leads, ako ay nagpapasalamat sa Bombo Radio sa pagkakataong nagkaroon ng pag-uusap, pagtatalakay patungkol naman sa obligasyon ng mag-asawa o magkarelasyon na ang ating pakikipagrelasyon ay mayroong legal consequences. At ang legal consequence na yan ay ang tungkulin para gustusan ang lahat ng pangangailangan ng bata patungkol sa kanyang edukasyon, pabahay, sa kanyang pagkain, sa kanyang edukasyon, sa kanyang sasakyan, at lahat ng gastusin sa pagpapalaki ng bata hanggang siya makarating ng age of majority. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan nating maging handa sa ating mga kababayan. Nais ko pong batiin ang lahat ng ama na alam po nila ang kanilang tungkulin at ginagawa nila ang kanilang tungkulin bilang ama. Binabati rin natin ng Happy Father's Day ang lahat ng ina na ginagawa po nila ang tungkulin bilang ama. Maraming salamat, Bombo Leads. Ito po si Abogado Joey Tamayo, Basta Radio Bombo. Happy Father's Day, Bombo Leads. Thank you, Attorney.